Gabi, ikaw nakakaalam ng mas tama. Talking about the kidnapping issue, actually, ang pagkakaalam natin sa tamang proseso, sila ang mag-finance dapat kung totoo man na may jurisdiction ang ICC ng Netherlands sa ating pong bansa. Sila ay mag-finance ng airfare ng sasakyan mula Pilipinas sa punta doon. Pero ang nangyari, sasakyan na nagme-may-ari Pilipino. Nga traidor. So, pinipilit na hindi kidnapping. Pero, yung sinasabi na ang batas ay wala silang jurisdiction dahil may sarili tayong batas sa Pilipinas, totoo yun. Tapos sinabi kanina ni Kajun na umalis na tayo bilang miyembro sa ICC. May 2 years. Kaya hindi na ito parang protektado or ano ba? Kasapi. Hindi na tayo saklaw Kasapi. ng kanilang Batas. Pero ang nangyayari, pasalamat nga sila umalis doon tayo as member. Sino ba ang nag-benefit nun? Sino ba yung dapat nakakulong? Diba? So mga kababayan, buksan natin ang ating puso. Why? To understand things. Para mabuksan ng mas maayos ang inyong mga kaisipan, ang inyong utak, para maunawaan nyo bakit ito nangyayari sa ating bayan. Pamumulitikang walang kinikilalang batas. At ituturo kung sino-sino. Palalabasin na malinis sila, hindi nila ginawa. Pero salamat, dahil may Diyos na nakikialam na para lumutang ang katotohanan. Amen. Maraming mga tao na nagdasal. kahit na buhay nila ang kapalit ay unti-unti at isa-isang lumalantad. Salamat po sa inyong tapang at malasakit. Sa mga lumabas po at nilantad ang kanilang sarili that we know the fact that it's very, very risky. Saludo po sa 18 tao na nanindigan because that is the right thing to do. At this moment, hindi na natin pag-uusapan pa kung ilang maleta meron kayo. Kung ilang maleta ang ihahandog sa inyo. Ang pinag-uusapan dito ngayon. Yung kredibilidad ng isang tao, yung puso ng isang tao, hindi para sa sarili lamang, kundi para sa ating inang bayan, ang Pilipinas. Protektahan natin to. Lahat yan dadaan lang sa inyo, pero hindi ninyo maitatago ang katotohanan sa lahat ng Pilipino. Kung nakapanglinlang at nakapanlamang kayo, asahan nyo, lahat yan ay may katapusan. Dahil nakalimutan nyo, meron tayong Diyos na gagalaw para sa mga naaapi. At lalong-lalo na yung mga mabubuting kalooban na nandiyan pa rin, nagmamasid at nag-aantay lamang ng tamang oras upang ipakita ang pwersa na taong bayan pa rin kasama ng gabay ng Diyos ang mananatiling panalo sa huli. Yes. Kaya huwag tayong mawala ng pag-asa. And now, for our closing remark, if you could send one message to Filipino about the Duterte's legacy. And of course, yung mga history na narinig natin kanina, parting words from Kajun Escalada, sir. Thank you sa lahat, especially sa invitation ng PDP, kay Attorney Yvette, kay Ka Penny. And rest assured that your double persons, those that have been under the Duterte leadership since the last 30 years of my life, in my case, I will continue to support the Duterte family. In fact, right now, we are also, as a result of the announcement ni VP Inday, we should be able to start already. Obvious naman na talagang PDP will always be there to support VP Inday and all the rest of the team for 2028. This is not an election. Sabi nga nila, this is one thing that I'd like to also share. Sa ibang tao, sabi nila, election is fast approaching, is just around the corner. You can really smell election. Diba? Sabi nila, today. But right after the declaration of VP Inday, sabi nila, ang layo pa ng election, nag-declare ka na. Taranta. Ano ba talagang totoo? Malayo or malapit?
So sabi namin, whether it's malayo or malapit, we be ready then. And we are ready. Thank you. Ma'am Secretary Acosta. Maraming salamat po sa ating mga nakasama ngayon, mga vloggers na nandito, si Ka Yvette at si Ka Penny, sa PDP Laban, sa aking kasama guest ngayon si Sir Jun Escalada. At sa lahat po ng mga nakikinig ngayon online, maraming salamat po sa inyong pagsubaybay. At sana po, huwag tayong magsawang pagsuporta para kay President Yes, Rodrigo naman. Roa Duterte. Dahil may hangganan lang ang effort ng isang tao. Pero pag manalig tayo sa Diyos, let us storm the heavens with prayer. At talagang walang magagawa ang Diyos kung hindi pagbibigyan tayo. Yes. So sana po patuloy natin siyang suportahan, patuloy natin na humingi tayo ng gabay sa Panginoon. At sana dahil nag-declare na rin si Vice President Sara na tatakbo bilang Pangulo ng Pilipinas, ipagpatuloy po natin ang support natin kay Vice President Yes. Sara. Mas lalong Ang nabuhay. ating ambisyon, ang ating pangarap, magkaroon tayo ng President Sara Duterte 2028. Thank you, Secretary Manuel Costa. And now, pakinggan naman natin ang atin pong pinagmamalaki na siyang moderator today. Si Ang ating pong attorney. chairperson ng PDP Laban Legal Committee, Attorney Yvette Contacto. Again, maraming salamat po sa mga vloggers, sa mga nakikinig ngayon sa Kapihan sa PDP. Isang malaking karangalan po na makapagbigay uli kami ng isang edition ng Kapihan sa PDP dahil ito ho ay pagbibigay importansya sa ating mga kapatid sa Mindanao. Nakita natin kung anong progreso ang nangyayari doon, kung kaya tayong mga Tiga-Luzon na nakita ang naging hakbang ng Mindanao Development Authority sa pamumuno ni Presidente Duterte ay siyang dapat magpatuloy magsuporta sa kanilang programa kasi kailangan hong umunlad ang ating bansa bilang iisang bansa. Hindi po dapat tayo hiwa-hiwalay. Ang isa sa mga basic essentials ng buhay, bukod sa pagkain, sa damit, ay ang pabahay. Nadinig po ninyo ang naging programa ng ating Presidente Duterte sa ilalim mo ng leadership ni Secretary Jun Escalada. Ano ang mga nagawa nila para magkabahay ang ating mga mamamayan? Sinabi ko na po ito, na dapat hindi lang galing sa Presidente, sa kanyang Cabinet Secretary, bagkos sa mga local government officials na ipatuloy ang mga pabahay na ito dahil marami pa po ang nangangailangan at hindi ko dapat maiwan ang ating mga kababayan na nangangailangan ng sarili nilang bahay na hindi na sila doon paaalisin. Kaya maraming salamat po, nadinig po ninyo ang ating mga panelists today and we're happy that Kapihan has been a part of this journey. Yes. Thank you, Attorney Yvette. At sa lahat po na nandito ngayon, sa lahat ng mga sumusuporta, sa lahat ng mga kasamahan natin sa PDP, Kuya King, daghang salamat po. Sa lahat ng mga vloggers, 10 po na kami mga kasamahan sa PDP, nagpapasalamat kami sa inyong lahat. At naway mag-enjoy at matuto pa tayo ng mga valuable insights from our distinguished guests sa mga susunod na episode. At syempre po, mabalik po tayo sa sinasabi nila kanina, no? Maraming salamat dahil nagpahayag na po si VP Sara Duterte at nagawa na niya yung dapat niyang gawin. Ipaalam sa atin ang kanyang susunod na hakbang. And now it's time for us to make it happen. Magandang umaga sa inyo lahat at maraming salamat. God bless us all. Thank you.